Good evening. Mamalansa ta. Muna kinabuhi sa nanay. Mamalansa. Mamalansa ta ani. Sa taman, nanay man ta. It's a role of a mother. Kamusta kayo? Karon ako nakapamlansa. Ayun yung magtrabaho taglit hours kay wedahang samok. Wedahang samok. Wedahang samok sa dahil na nung trabaho. Muna amo ang kwarto parang pangkuan. Pamlansa. Kamusta diha? Kamusta mo diha? Anak ko hindi makita mo ako. Inaning yun yung kinabuhi sa kuano kanang housewife trabaho niya hindi po mo trabaho hindi po anong imuhang kuan hindi po kuan ang imuhang tibok adlaw bukang successful. Kita mo niya mo sa ding magtrabaho po kang abroad all around ka para sa pamilya muna regards to mga OFW naranasan ko po yung ganyang trabaho nung ako ang nag-DH noon sa Singapore, sa Hong Kong. Buti na lang mabait ang mga amo ko.
ka to katulong, parang pamilya rin ako, magpapasalamat din ako sa Panginoon dahil mabait ang mga amo ko. Tinuring nila ako parang pamilya. Kung anong makakain nila, kinakain ko. Iyon lang ang pinapasalamat ko sa Panginoon na naranasan ko maging OFW na mabait ang mga amo ko. Saka nabigyan pa kong magandang chance na punta ako ng Japan. Kaso lang, maski sa Japan, nagtrabaho ko doon, marami akong naranasan na hirap. Hirap sa buhay. Hirap sa pamilya. Ang dami kong naranasan. Hirap sa trabaho. Tsaka, hindi naman masama ang mga tao doon. Mabait naman ang mga Hapon. Turing nila. Mabait naman sila. Mas gusto nila yung mga lahing Pilipino. Kung ikaw din, marunong kang makikitungo sa kanila. Yun ang advantage ko sa kanila. Marunong ako makikisama sa kanila. At saka, nung una, ang hirap. Hindi ako marunong magsalita ng salitang Hapon. Kung English pa sana, marunong tayo. Kahit pa paano, marunong tayo magsalita ng English. Kung saan sa ang country, English ang dapat gamitin. Sa Japan, hindi sa kanila, hindi Hapon ang Hapon, bihira ng Hapon marunong magsalita ng English. Kung mayroon man, ilan-ilan lang. Karamihan sa mga matanda, hindi marunong mag-English. Kaya nga, nung una ako, nasabak ako ng lugar sa Japan, hindi talaga ako marunong mag-Hapon. Mas pinag-aral ako sa Pilipinas ng basic Japanese, pero sa actual na hindi mo talaga magagamit kasi iba yung sa actual na makausap mga Hapon. Kaya nga, pinag-igihan ko na sa isang taon na maski basic lang, marunong ako magsalita ng Hapon. Sa awa ng Diyos, natutunan ko na rin. Ang natutunan ko, easy lang. At least makaintindi ako ng salitang Hapon. At sa tagal ng nagsapalaran ako doon, Three years akong nagtrabaho ng panglalaki. 3 years akong nagtrabaho ng panglalaki. Hanggang umalis ako doon, nag-run away ako doon dahil hindi ko nagustuhan yung mga naranasan ko sa buhay ng sister-in-law ko. Umalis ako sa kanya, hindi ko gusto yung mga trato nila. Tapos marami akong naranasan ng hirap sa trabaho kasi panglalaki. Pero nanghihinayang ako dahil namimiss ko yung mga kasamahan ko, mabait sila. Pero no choice, may binubuhay tayong pamilya. Kaya ganun. Ano lang, yung laban lang tayo para sa pamilya natin. Hindi naman natin maasahan ganun ang mangyayari. Pero nagsisikap din ako para ako sa pamilya ko. Kasi wala naman akong ibang iniisip. Pamilya ko talaga, mga anak ko, dahil ako lang ang sa mga anak ko. At saka makatulong rin ako sa mga magulang ko o kapatid ko kung kinakailangan nila. Bakit naman hindi? Kasi ako lang ang pumunta sa abroad. Siyempre, hindi naman maiwasan sa pamilya, lalo na tayong mga Pilipino. Kung sinong mga nangangailangan,
basta pamilya mo, hindi naman kayo umaayaw. Ganun talaga ang tema ng buhay ng mga Pilipino habang nasa abroad. Kaya nga, hindi ko naman pinagsisihan na naranasan ko yung ganun. At least, na-experience ko rin yun. Pero yung tayo mga OFW, kailangan kung ma-homesick tayo, may problema tayo, huwag tayong makalimot sa itaas na tumatawag sa kanya, humihingi ng gabay, at saka lakas loob na kung pagdating natin sa paghihirap, lalo na kung may mga frustration tayo sa pamilya natin, habang nagtrabaho tayo, kailangan lakasan natin ang loob. Huwag tayong magpadala sa lungkot at saka problema. Iiyak